1 million in 1 hectare. Ay kung palay-palay lang, kasi may palay din kami, nahihirapan kami makakuha kung palay lang ang tanim. Sa integrated na pamamaraan tulad ng paghahayop, paghahalaman at pagpapalay, doon ko po kinuha, doon ko po iniligay at nakaprotocol po lahat doon kung paano naabot ng inyong kaberne ang kumita ng 1 milyon. Dumami ang ani namin dahil sa mga magandang technology na inadapt namin sa agriculture. Talaga yung tatlo, talagang mag-go together talaga yan. Yung quality ng seeds, yung land preparation, at yung supatubig mo. Palayamanan, mayroon kang in-between ng harvest ng palay, mayroon kang gulay, mayroon kang itik, may livestock ka, may poultry ka, kung hindi, may mga manok kang alagaan. Katanim ng palay, may mga ano yan may mga time na wala na tayong gagawin. Mag-alaga kayo ng manok. Kasi yung isang manok sa aming pag-practice namin, ang isang inahin magbibigay sa amin ng conservative 50 na sisiw sa isang taon. Yung pag-aalaga ng mga hayop, yung pagtatanim ng mga gulay, kasi may pera din doon, kaya naisipan na lang namin mag-asawa na dito na lang kami. Kung tayo man ay may sakahin na 1 hektarya, pilitin po natin na magtanim tayo ng hindi bababa sa 1,000 square meter na halaman. Kasi po pag may 1,000 square meter ka na tanim na gulay, yung po ay sapat na upang maging kasama nyo, upang maging kaibigan nyo sa inyong paggasta sa bukid at sa inyong anak. Huwag lang tayong umaasa sa dati nating itinatanim na mga palay o mais. Tanim tayo ng mga gulay na pwedeng mas high value yung gulay. Mas malaki ang kinikita nila sa gulay. Tanim ka kung ano ang pinaka-maximum utilization ng area mo. Pero isama mo dyan pag-aalaga ng kalabaw, baka. Pag inalagaan mo in 1 year, doble ang presyo nun. Kung may maliit kang free range na chicken, para pagkatapos mong anihin, yun ang papasok sa free range. Okay? Maximize mo yung area. So initiative. Pero huwag tayong aalis sa palay. Dahil ang palay, kailangan natin yan, Pilipino, kumakain ng bigas. So steady tayo sa palay. Pero diversify tayo. Mayroon tayong alagang manok, mayroon tayong alagang baboy. Malit-lit lang, konti-konti. Meron talaga, mamilyonaryo ka, bakit hindi? Bakit hindi mamilyonaryo? Yung basta matyaga ka lang, masigasig. Kung ikaw ay magiging bukas ang lahat ng mga magsasaka na magtanim ng gulay, pang-alalay sa pansakahan, makakamit din nila ang kamukha ng kaberne. Engage in the higher ROI business like livestock. Palay, supportive of your higher ROI. Kasi lesser ang ROI ng palay. Doon ka sa other businesses na mas mataas ang ROI. Sa akin, diskarte talaga. Huwag kayong magtanim ng single crop. Dapat marami tanim ninyo, iba-iba. Gulay, madali lang yung gulay. Pinakamatagal yan, 90 days, harvest ka na. Maski mag-alaga kayo ng manok. Kung may pera ka sa abroad, may pera naman din dito sa farming Marami din. Start small, dream big. Malay nyo, baka bukas, makalawa ay magiging milyonaryo din kayo.